Eto na nga mga kapatid, no? Kasunod nung balita at reaction natin na pinanood kanina ay eto, panoorin natin mula rito sa Bombo Radyo. Nagprotesta mga tol ang China matapos ang naging pahayag ni PBBM. Doon nga sa kanyang interview sa First Post mga tol. Sabi rito, China nagprotesta matapos ang naging pahayag ni PBBM kaugnay sa posibleng pakikialam ng Pilipinas sakaling sumiklab ang Taiwan invasion. Mga tol, eto panoorin natin. Bigyan natin ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Again, okay, sa mga hindi nakakaunawa, tayo ay nagbibigay lamang po ng komentaryo batay sa ating napapakinggan. Hindi sa akin manggagaling yung balita na inyong napapanood. May mga nagme-message, saan mo ba nakukuha yung source mo? Ayan o, nakasulat na o, nakalagay na o, ayan o. Okay? Existing news na yan, pinapanood lang natin. Magbibigay lang ako ng reaction at saka ng komentaryo. Yun yung ating pinaka-content. Hindi ako nagbabalita, okay? Again sa mga Pilipino na kababayan nating napakababa ng comprehension. Pagpaumanhinan nyo na, alright? So, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Tagain ng serious protest ang China matapos ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa posibleng pakikialam ng Pilipinas sakaling sumiklab ang Taiwan invasion. Well, alam naman natin na magpoprotesta talaga at aalma talaga ang China. Doon nga sa naging pahayag ni PBBM. Kasi mga tol, alam mo na ang China, inaano tayo niyan sinusukol tayo, iniipit tayo masyado niyan. 'Di ba? Dito nga lang mga tol sa ating exclusive economic zone, ayaw nga nilang kilalanin yung arbitral award natin 'Di ba? Ang gusto niya, ang Pilipinas, mag-isa ka lang, wala kang kaalyado, wala kang kaalyansa, huwag kang magpapasok ng mga foreign countries na maglalayag at magkakaroon kayo ng mga naval joint military exercises. Ayaw nila 'yon mga tol. Wala kang karapatan ng Pilipinas tungkol sa ganun. Masyado nila tayong kinokontrol. No, sa lahat ng kibot, sa lahat ng sinasabi natin, lagi silang may reaction. No, ganun talaga sila. Sa isang statement na giniit ni China Foreign Ministry spokesperson Guo Xiaokun na ang Taiwan ay hindi umano may pagkakailang parte ng China at ang pagresolba sa isyu sa Taiwan ay isa anyang usapin para lamang sa China kahit wala dapat anyang makialam dito. Inihayag din ng China na ang Taiwan ay parte ng kanilang teritoryo at nagbantang gagamit ng puwersa para mapasailalim ito sa kanilang kontrol. Kahit nga ang Taiwan ayaw pumayag na mapasailalim nila Ayaw pumayag ng Taiwan mga tol. 'Di ba? Kasi naman kung ikaw din naman malalagay sa kalagayan ng Taiwan, 'di ba? Nung nagkaroon kasi ng Chinese Civil War, mga tol, nung 1949 kung di ako nagkakamali, no. Natalo yung isang part at doon sila tumakbo sa Taiwan. Tas doon na sila nagtayo ng sarili nilang government. Yun nga tinawag na mga Taiwanese. Pero ang totoo talaga, nandoon din yan dati sa China. Nagkaroon nga sila ng civil war doon at nanalo yung komunista. Dati kasi hindi naman komunista yan mga tol Nanalo yung komunista at yung mga natalo nga doon nga napunta sa Taiwan at doon na sila nagtayo ng sarili nilang gobyerno. Ngayon, ang gusto ng China, pag-isahin ulit, no? Kunin yung Taiwan na yon, yung isla na yon at maging parte ng kanilang bansa. Subalit, dahil nga sa loob ng napakaraming taon na mga tol, nakapagtayo na sila dyan na sarili nilang gobyerno at saka may sarili nila silang puwersa, ayaw nilang pumayag na mapasailalim sila ng China. Kaya ngayon nagkakaroon dyan ng sigalot. Sinusuportahan din niya ng Amerika, dati hindi. Pero ngayon sinusuportahan sila ng Amerika. Importante din kasi mga tol yung microchip na nandiyan dyan sa Taiwan Diyan ginagawa, kailangan yun ng mga militar sa buong mundo. So siguro ayaw siguro ng Amerika na mapasailalim ng China yon dahil baka mas maging mas maging malakas sila. Pinalalahanan din ng Chinese official si Pangulong Marcos na nangako umano ang Pilipinas na tatalima sa One China Policy at sa diwa ng China-Philippines Joint Communique para sa pagtatatag ng diplomatic relations at iwasan ang paglalaruan niya ng apoy sa mga isyong may kinalaman sa interes ng China. Mahilig sila din paglalaro ng apoy.
Una nga rito sa naging panayam ng Indian media kay Pangulong Marcos sa sideline ng kanyang state visit sa India, natanong ang Philippine President kung bukas ba siyang payagan ng Amerika na gamitin ang resources at bases sa Pilipinas para depensahan ang Taiwan sakaling maglunsad ng invasion ng China. Tugon naman ng Pangulo na walang dahilan para hindi makialam ang Pilipinas. Pangunahing dahilan dito ay ang geographic location ng Pilipinas na malapit lamang sa Taiwan. Inihalimbawa pa ng Pangulo ang malapit na distansya lamang ng capital ng kanya mismong probinsya sa Ilocos Region na Lawag na 14 minutes flight lamang ang layo mula sa Kaohsiung City sa Taiwan. Okay, bilang mga Pilipino, syempre may karapatan din kayong magsalita. Ano ang inyong masasabi doon sa naging pahayag ni PBBM, mga tol, no? Kayo ba ay sang-ayon o hindi? Comment kayo sa ibaba, mga tol, no? Sabihin ninyo kung bakit sang-ayon kayo at sabihin din ninyo kung bakit hindi kayo sang-ayon doon sa ipinahayag ni PBBM. Ako, ang mga tol, no, medyo naghahalo ang aking ano dyan. Kasi ako, kung ako tatanungin, ayoko maging involved ang Pilipinas, mga tol. Ayokong maging involved, kaya hindi ako sang-ayon. Pero at the same time, sang-ayon ako in terms na totoo naman din talaga yung sinasabi niya, mga tol, na parang ang hirap iwasan nung ganong sigalot, lalo na mga kapatid. Ang problema kasi kapag nga nag-invoke ng Mutual Defense Treaty ang Amerika, kung sakasakaling mapalaban sila dyan at nakialam sila, for example nakialam sila at silang dalawa na ng China ngayon ang nagbabakbakan, syempre kailangan ng rest back ng Amerika, mga tol. Napakalayo pa ng bansa nila. Ang gagamitin ngayon nila, syempre yung malalapit na nilang allies. Japan, South Korea, 'di ba? Pilipinas, lalo na meron tayong Mutual Defense Treaty diyan. Pag sila nag-invoke doon, mga tol, napakahirap atang tanggihan dahil nga pag tayo naman ang nangailangan niyan, ang hirap naman kung tatanggihan tayo ng Amerika, 'di ba? So yun na nga ang mangyayari, no? So dun sa part na yon, sang-ayon ako na oo, tama ka dun sa sinasabi mo. Pero hindi ako sang-ayon dun sa part na magiging involved tayo dahil nga, mga tol, ang sarap mabuhay ng payapa, 'di ba? Napakasarap mabuhay ng walang inaalalang may babagsak sa iyong missile, no? Tuloy natin. Gayun din tinukoy ng Pangulo ang mga overseas Filipino workers na nasa Taiwan na ikinukonsidera para makialam ang Pilipinas sakaling sumiklab ang all-out war kung saan agad niyang papakilusin ang lahat ng mayroon ng bansa para mailikas palabas ng Taiwan ang mga Pilipino doon. Kaugnayan narito ang naging bahagi nga ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. To be very practical about it, if there is a confrontation over Taiwan between China and the United States, there is no way that the Philippines can stay out of it, simply because of our physical geographic location. To understand how close Taiwan is to the Philippines. And so if you think about it, if there is an all-out war, then we will be drawn into it. And I assure you with the greatest hesitation, but we will have to defend our territory and our sovereignty. Furthermore, there are... Sabihin kailangan kasi talaga nating depensahan ng ating teritoryo. At doon nga sa nauna nating reaction video, isa sa mga senaryo na pwede nating tingnan is mangamba ang China doon sa mga missile system ng Amerika na nandirito sa Pilipinas. Uunahan na nila ang US. Bago nyo paggamitin sa amin yan, punteryahin na namin yan. Para masira na namin yan at hindi nyo na magamit. Andirito sa Pilipinas. So sa madaling salita, patatamaan ngayon nila ang mga EDCA sites. Kung saan man nagtatago ngayon. Etong mga Typhoon missile na yan, patatamaan nila ang mga EDCA sites. Siyempre, parang pinupuntirya na nila ang Pilipinas noon, mga tol. So magre-response ngayon dyan yung ating mga kasundaluhan. Eto, mga tol, ano lang yan Isip-isip lang na senaryo na mga pwedeng mangyari. Hindi ko sinasabing yan mismo yung mangyayari. Okay? Para mas madali ninyo maunawaan kasi merong mga eng-eng na nakikinig, ganun pala mangyayari, ganyan na mangyayari. Hindi, mga tol, yun ay senaryo lang na posibleng mangyari. 'Di ba? Kasi nga syempre, halimbawa ikaw, China, alam mo na ang Taiwan maraming kakampiyan.
Tapos alam mo na rin na ang Amerika is nag-deploy na, matagal na, ng kanilang mga missile system. Sa Japan, meron din yan. Napakaraming mga military base ang Amerika sa Japan, mga tol. Mas marami doon kaysa dito sa Pilipinas. So isa rin yun, mga tol, sa tinitignan ng China kung sakasakaling i-invade nila yung Taiwan. Isa rin yun, mga tol, sa kailangan nilang paghandaan. Napakadami din doon. Many Filipino nationals in Bahayag po yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa posibleng invasion sa Taiwan. Alright mga kapatid, ayan na nga, no, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Tayo nga ba ay nahaharap sa bingit ng isang malaking labanan? Well, eto mga tol ay pinag-uusapan pa lang. Sa ngayon mga tol, wala pa namang ginagawa ang China bukod sa kanilang mga banta at bukod dun sa kanilang mga sinasabing inevitable, hindi daw talaga maiiwasan at handa silang gumamit ng puwersa kung kinakailangan, pero mangyayari daw na dapat mapasakamay nila ang Taiwan. Hindi natin alam kung kailan magaganap mga tol, pero yun ang sinasabi ng China. So ngayon pa lang mga kapatid, dapat maging handa na tayo. Physical, emotional, mga tol, wala ganun talaga kung mangyayari yun, ano magagawa natin, no? Anyway, comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.